Nagdilim na ang Maynila, subalit ang mga ilaw ay nagliliwanag pa rin sa gabi. Tumigil si Emma Johnson. Kararating niya lang mula sa Amerika at kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ng cashier's counter ng isang sikat na family restaurant na inirekomenda ng kaibigan. Sa kamay niya, mayroon siyang maliit na piraso ng papel, ang resibo ng kanilang kinain. Tinitigan ni Emma ang mga numero sa resibo at sa pagkabigla ay napabulalas siya ng mahina. Wala man lang espasyo para sa tip dito. Tanging ang halaga ng pagkain lamang ang nakalista sa resibo, walang iba pang nakasaad. Sa kultura ng Amerika, normal na magbigay ng karagdagang tip para sa serbisyong natanggap. Kahit pagaano kaganda at karespeto ang serbisyo. Walang nakikita si Emma na nagpapakita ng pagkilala rito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Emma. Baka niloloko lang ng mga Pilipino ang mga dayuhan. Nakangiti pa rin ang mga empleyado at nagbigay galang sila ng buong puso. Ngunit puno ng malalaking tandang pananong ang isip ni Emma. Bakit hindi kailangan magbigay ng tip sa Pilipinas? At anong sikreto ang nakatago sa kultura ng kanilang mga kainan? Nagsimula ang kanyang paghahanap ng kasagutan mula nang tumapak siya sa bansa. Si Emma Johnson ay isang profesional na gymnast mula sa Amerika. Nagsasanay siya ng ilang oras araw-araw at mahigpit na sinusubaybayan ang kanyang dieta, ang pangangasiwa sa mga numero ng kanyang muscle mass, body fat, at ang pagbabago ng kanyang pagkain sa bawat laro ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Para sa kanya, ang paglalakbay sa ibang bansa ay itinuturing na isang kaluhuan. Kahit pa naglalakbay siya sa buong mundo para sa kompetisyon o training camp, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong mamasyal ng totoo. Kaya't ang pagbisita niyang ito sa Pilipinas ay isang maliit na pakikipagsapalaran. Nagsimula ito sa imbitasyon ng kanyang mga kaibigan, lalo na ng isang kaibigan na labis na humahanga sa Pilipinas. Paulit-ulit niyang sinabi nang may sigasig na ang mga kainan sa Pilipinas ay lubhang naiiba sa Amerika. Maraming pagpipilian ng pagkain at higit sa lahat, ang kanilang serbisyo ay talagang kakaiba. Sa tuwing maririnig niya ito, may maliit na kislap na sumisindi sa puso ni Emma. Paano kaya ang kakaibang serbisyo na iyon? Kung ito ay magalang na serbisyo lamang, mayroon din yan sa mga mararangyang kainan sa Amerika. Ngunit iginiit ng kanyang kaibigan na hindi ito maikukumpara. Kaya, kailangan niya itong mapatunayan sa kanyang sarili. Iyon ang simula ng kanyang desisyon na pumunta sa Pilipinas. Gayunpaman, may bahagi pa rin ng pag-aalala sa isip ni Emma. Sa Amerika, ang kalidad ng serbisyo ay ipinapakita sa halaga ng tip. Mas maganda ang serbisyo, mas malaki ang bayad, isang sistema na nauunawaan ng lahat. Kaya inisip niya na dapat ay maghanda rin siya ng tip para sa mga kainan sa Pilipinas. Dahil narinig niya na ang mga Pilipino ay maingat at maalalahanin, mas lalo siyang nag-alala na baka umasa sila ng malaking tip. Ngunit may isa pang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang reputasyon na ang mga pagkaing Pilipino ay parehong masarap at masustansya. Ang mga menu na nakatuon sa isda at gulay ay angkop na angkop para sa isang atleta na tulad niya. Kung ikukumpara sa mga Amerikanong pagkain na madalas punong-puno ng high-calorie na pagkain, ang pagkakaroon ng pagkakataong tikman ang malusog at magaan sa tiyan na pagkain ay labis na nakaka-excite. Sa pag-iisip na ito, ang pag-asa at pag-aalala ay naghalo na nagparamdam sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas na isang pambihirang pakikipagsapalaran. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng mga ilaw sa gabi ng Maynila, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo agad sa isang family restaurant. Pagbukas pa lang ng pinto ng kainan, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang masiglang pagbati. "Magandang gabi po, welcome," napaatras si Emma. Sa Amerika, bihira siyang batiin ng ganoon kalakas at kainit. Kung sa marangyang kainan, baka may simpleng pagbati, ngunit sa mga chain restaurant ay halos imposible siyang makaranas ng ganitong enerhiya. Sinundan niya ang kanyang mga kaibigan sa mesa at ang nakita niya ay isang espasyo na hindi niya naisip. Ang unang nakapagtataka sa kanya ay ang iba't ibang uri ng upuan. Hindi lang mga normal na mesa, kundi may sofa rin para sa mga pamilya, counter para sa mga nag-iisa, o kahit mga upuan na may elementong Filipiniana. Tila dinisenyo ang kainan upang ang bawat taong darating ay makakita ng lugar na nababagay sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan na, "Dito, ang mga pamilyang may maliliit na bata ay komportable dahil malawak ang daanan para sa stroller at may play area pa para sa mga bata."
Tumango si Emma nang may pagkamangha. Kahit may mga family restaurant sa Amerika, mahirap makahanap ng isang nagbigay pansin sa ganitong maliliit na detalye. Nang makaupo, mas lalo pa niyang napansin ang pagiging maalalahanin ng lugar. Ang sahig ay may mga tile o malinis na kahoy na nakakabawas sa ingay ng mga yapak at kalansing ng mga plato. Ang kulay ng dingding at upuan ay nakasentro sa kulay beige at dilaw na nagbibigay ng pakiramdam na mainit at relax, para bang nasa sala lang siya ng kanyang sariling bahay. Higit sa lahat, may mga maliliit na screen divider sa pagitan ng mga mesa, kaya't hindi na kailangang mag-alala sa tingin ng mga nasa paligid. Humanga si Emma sa pagiging maalalahanin nito. Mabuti ito, pribado. Makakakain ako ng komportable, bulong niya ng mahina. Bilang isang atleta, sanay si Emma na pinagtitinginan ng mga tagahanga at media, kaya ang ganitong pribadong pakiramdam ay kakaiba sa kanya. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang iba't ibang grupo ng customer, pamilya, businessman at mga taong nagbabasa ng mag-isa. Lahat ay gumugugol ng kanilang oras sa komportableng espasyo na angkop sa bawat isa, isang tanawin na nakakagulat. Sa Amerika, ang uri ng customer sa isang kainan ay karaniwang tinutukoy ng kapaligiran ng lugar. Ang mga family restaurant ay para lang sa mga pamilya at ang mga businessman ay sa mga cafe o bar. Mahirap makita ang iba't ibang grupo na nagkakasama sa isang lugar na tulad nito. Ang mas nakapagtataka pa sa kanya ay ang pagiging alalahanin sa kapaligiran. Ang mga ilaw sa kainan ay hindi masyadong maliwanag at sa kisame ay may malalaking bentilador na dahan-dahang umiikot para panatilihing komportable ang temperatura. Hindi lang ito lugar para kumain, naramdaman ni Emma. Ito ay hindi lamang mabait sa tao, kundi pati na rin sa kapaligiran. Para sa kanya, na laging nag-iingat sa kanyang katawan, ang pilosopiyang ito ay nakakakonekta sa kanya sa pambihirang paraan. Pagkaupo niya, naghatid ang mga empleyado ng malamig na tubig at malamig na tuwalya, sabay ng pagbibigay galang. Ang kanilang kilos ay magalang ngunit hindi mapanghimasok na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, kabaligtaran sa estilo ng serbisyo sa Amerika, kung saan ang mga empleyado ay madalas na nakikipag-usap ng masigla. Bukod pa rito, sinabi ng kanyang kaibigan na sa Amerika, madalas na may bayad ang inuming tubig, ngunit dito ay libre at walang limitasyon ang refill. Nagulat si Emma na libre talaga ito, at nang makita niyang nakangiti at tumango ang kaibigan, naramdaman niya na nakatagpo siya ng isa pang kakaibang kultura. Ang hangin dito ay tila malambot, bulong niya, habang nakakaramdam ng kakaibang ginhawa sa serbisyong Pilipino. Nagulat ulit siya nang kunin niya ang menu. Ang menu, na medyo makapal, ay punong-puno ng mga larawan ng pagkain na agad na nagbibigay ng ideya. Sa Amerika, ang mga menu ay karaniwang teksto lamang, kaya mahirap mag-order sa hindi pamilyar na kainan. Kailangan pang maghanap ng larawan sa internet o magtanong sa empleyado, ngunit dito, ang mga larawan ay maganda ang pagkakalahad. Kahit may language barrier, hindi na kailangang mag-alala. Binuklat ni Emma ang bawat pahina ng menu nang may pagkasabik. Hindi lang ito adobo o sinigang, kundi may hamburger, spaghetti, at iba pang Chinese stir-fry dishes. Mayroon ding espesyal na seasonal menu na nagdodoble sa saya ng pagpili. Sa gilid ng menu, mayroon ding impormasyon sa nutrisyon at calories na lubhang maginhawa para sa taong nag-iingat sa kalusugan na tulad niya. Inihaw na isda, gulay na pinakbet, mga set meal na mayaman sa protina, bitamina at mineral, perpektong menu para sa isang atleta. Nang sabihin ng kaibigan niya na, dito sa Pilipinas, ang fish menu ay normal lang, napailing si Emma. Sa Amerika, ang isda ay madalas na matatagpuan sa mga mamahaling kainan lamang. Ang pagkain ng isda sa abot kayang halaga, at ito pa ay nasa set meal na may kasamang kanin at iba pang side dishes, ay parang panaginip. Kahit sino, makakahanap ng gusto niya dito, at napakaganda pa sa kalusugan at balanse sa ganitong presyo pa. Bulalas ni Emma nang may pagkamangha at pagkasabik. Sa huli, napunta ang kanyang tingin sa isang menu, isang inihaw na isda set meal na may makulay na pinakbet. Ang malambot na laman ng isda ay katabi ng mga sariwang gulay at mayroon ding mainit na sabaw ng tinola. Sa pagtingin pa lang sa larawan, para bang makakatanggap ng magandang bagay ang kanyang katawan. Malusog at makulay ito ang ulam na hinahanap niya. Kukunin ko ito, agad na nagdesisyon si Emma. Habang tinitingnan ni Emma ang menu, napansin niya ang isang maliit na screen sa gilid ng mesa.
Sinabi ng kanyang kaibigan na pwede tayong umorder gamit ang touchscreen na ito. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Sa Amerika, ang pag-order ay sa pamamagitan ng pagtawag sa empleyado at pagsasalita. Kung hindi maganda ang tiempo, kailangang maghintay at sa oras na maraming tao, mahirap mag-order. Ngunit dito, pindutin lang ang screen sa oras na komportable ka. Ang galing! Hindi kailangan magsalita ng wika, titingnan lang ang larawan at pipindutin, papuri ni Emma habang pinipindot ang screen. Pinili niya ang inihaw na isda set at nagdagdag ng unli drinks batay sa payo ng kaibigan. Nang marinig niya na walang limitasyong inumin sa napakababang presyo, nag-alinlangan man siya ay pinindot pa rin niya ang confirm button. Pagkatapos, may mahinang tunog at mensahe na lumabas. Natanggap na ang order. Ang hindi na kailangan pang tumawag ng empleyado ay nagparamdam sa kanya na nakaranas siya ng isang maliit na bahagi ng hinaharap. Pumunta tayo sa inumin, yaya ng kaibigan. Tumayo si Emma. Nang makarating sila sa counter na may nakahilerang water dispensers at glass jars, nagulat ulit siya. May orange juice, iced tea, green tea o kahit kape na may masarap na amoy na parang bagong timpla. Mas marami ang pagpipilian kaysa sa inakala niya at lahat ay malinis na nakahanda. Ito ay parang isang loading bay, bulong ni Emma. Sa ibang bansa, ang sistemang nagbibigay daan sa customer na magserbisyo sa sarili at pumili ng inumin ng malaya ay halos wala. Kahit sa mga bansang may unlimited drinks, ang uri ng inumin ay madalas limitado at ang paligid ng dispenser ay madaling dumumi. Ngunit dito, kahit marami ang gumagamit, ang sahig at counter ay malinis para bang ito ay isang maliit na infrastruktura na maayos na inaalagaan. Ngumiti si Emma habang hawak ang baso ng iced tea. Ang pagpili at pagbuhos ng inumin ay nagiging isang maliit na kasiyahan. Hindi ako makapaniwala na ito ay ilang dosena lang, bulong niya sa kaibigan. Kahit ang libreng tubig lang ay kahanga-hanga na sa kanya, ngunit ang makapili pa ng inumin ng malaya, para bang ito ay isang public utility na madaling ma-access ng lahat, ay lubos na nakapagpa-impress sa kanya. Di nagtagal, dumating ang masarap na amoy mula sa kusina patungo sa mesa. Ang in-order ni Emma na inihaw na isda set ay dumating. Dahan-dahang inilagay ng empleyado ang tray upang walang maingay na tunog at sinabing, "Eto na po ang pagkain ninyo bago magbigay galang at umalis." Ang pagiging magalang sa bawat kilos ay hindi namamalayan na nagpatuwid kay Emma sa kanyang upuan. Sa mesa, may isang golden brown na pritong isda na nakakaengganyo. Sa tabi ay sariwang berde na gulay at isang makulay na silit bawang na sausawan para bang isang artwork sa isang museo. Mayroon ding tofu soup at mainit na kanin na may mahinang matamis na amoy. Ang sinabi ni Emma ay nagpatawa sa kanyang kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Sa Amerika, ang pagkain ay madalas nakasalansan sa isang malaking plato para masapat ang satisfaction ng customer sa dami, ngunit dito, ang bawat pagkain ay maingat na inilagay sa iba't ibang lalagyan. Kahit hindi marami ang dami, napuno nito ang kanyang paningin at puso, lubos siyang humanga rito. Kinuha niya ang kutsara at tinidor at maingat na kumuha ng laman ng isda. Ang bahagyang maalat na lasa at amoy ng mga herbs ay kumalat sa kanyang bibig. Ang lasa ay hindi masyadong matapang na nagpa-highlight sa orihinal na lasa ng isda, lubos na naiiba sa matapang na lasa na nakasanayan niya sa mga kainan sa Amerika. Ito ang unang pagkakataon na natikman niya ang ganitong kadelikadong lasa. Ang pagkabigla noong una ay dahan-dahang naging masayang paghanga. Tinikman niya ang sabaw at ang malinamnam na lasa ng sabaw ay kumalat sa kanyang bibig. Nang inumin niya ang sabaw, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit hindi marami ang dami ng bawat pagkain, sa kabuuan ay naramdaman niya na sapat siya. O baka dahil hindi ito masyadong marami, kaya't lubusan niyang natikman ang lasa ng bawat isa. Quality over quantity, ito siguro ang pilosopiya ng pagkain sa Pilipinas, naisip ni Emma. Sa Amerika, ang pagkain ay madalas nakatuon sa pagpuno ng tiyan, ngunit dito nakaramdam siya ng satisfaction kaysa sa busog. Ang ganda ng pagkaayos ng plato, ang pagpili ng lalagyan, at ang delikadesa ng lasa, lahat ay naghalo ng perpekto, para bang nanonood siya ng isang pagtatanghal sa entablado. Nang tanungin ng kanyang kaibigan, "Oh, kumusta? Angkop sa isang atleta, di ba?" Tumatango si Emma ng malakas. Ang mataas na proteinang isda na madaling tunawin, ang gulay na mayaman sa fiber at bitamina, at ang low-fat na paraan ng pagluto, lahat
ay may perpektong balanse sa nutrisyon na angkop sa buhay atleta niya. Kung kakain ako ng ganito araw-araw, siguradong mas gaganda pa ang performance ko, sabi niya. Sa salitang iyon, hindi lang pagkabigla, kundi may bahid din ng pananabik. Para kay Emma, ang Filipino set meal na ito ay hindi lang isang pagkain, kundi isang pagtuklas ng bagong halaga. Nang nasa kalahati na sila ng pagkain, masaya si Emma na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang unang karanasan sa pagkaing Pilipino, kaya't gumawa siya ng mas maraming gestures kaysa sa normal. At sa sandaling iyon, nasagi niya ang baso ng tubig at tumapon ang malamig na tubig sa buong mesa. Dali-daling tumayo si Emma, tiningnan kung nabasa ba ang kanyang bag at nabasa rin ang gilid ng menu. Nag-alala siya at hindi alam ang gagawin. Kalmado namang itinuro ng kanyang kaibigan ang gilid ng mesa. Ayos lang, tignan mo iyan, may button diyan, pindutin mo. Sa gilid ng mesa may maliit na button na nakakabit. Hindi makapaniwala si Emma. Hindi niya narinig na pwedeng tawagin ang empleyado sa pamamagitan lang ng isang button. Sa Amerika, kung gusto mong tawagin ang empleyado, kailangan mong itaas ang kamay o maghintay hanggang magkatitigan kayo na kung minsan ay mahirap sa oras na maraming tao. Maingat niyang dinukwang ang daliri niya at pinindot ang button. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na lumapit ang isang empleyado mula sa loob ng kainan. Ano po ang maitutulong ko? Tanong ng empleyado ng mahinahon. Nang ipaliwanag ni Emma ang sitwasyon, sinabi ng empleyado, "Sige po, ma'am," at mabilis na kumuha ng bagong malinis na tela at nagsimulang punasan ang natapong tubig ng mabilis. Ang nabasang menu ay pinalitan din ng bago at maingat pang pinunasan ng empleyado ang kanyang bag. Ang bilis at kahusayan sa pag-aksyon ay nagpahanga kay Emma na nakatayo lamang at nakatingin. Kung sa Amerika ito, mahihirapan na akong maghanap ng empleyado, bulong niya, na may halong pagkamangha at paghanga. Nakangiti pa rin ang empleyado at sinabing, "Heto na po ang inyong bagong tubig," habang dahan-dahang inilalagay ang malinis na baso sa mesa at nagbibigay galang. Naramdaman ni Emma ang init sa kanyang puso. Kahit kasalanan niya, hindi siya sinisi ng empleyado at tumulong ng natural na nagpasimula sa kanyang pag-unawa sa kahulugan ng malasakit o genuine service. Dito, ang sistema at ang puso ng mga tao ay gumagana ng sabay-sabay, naisip ni Emma habang humihigop ng tubig ng tahimik. Nang matapos kumain, lubos na nasiyahan si Emma. Ngunit nang buksan niya ang huling pahina ng menu, napako ang kanyang tingin doon. Ang pahina ay punong-puno ng makukulay na desserts, ice cream, leche flan, buko pandan, at seasonal fruits. Lahat ay mukhang kaakit-akit at hindi mo mapipigilan. Sa Amerika, ang desserts ay karaniwang malaki at matamis, kaya't ang pagtapos nito ay parang isang hamon. Ngunit dito, ang bawat dessert ay maliit at maganda at mayroon pang paliwanag na low-calorie, high-vitamin o fiber-rich. Pati ba naman dessert, inaalala ang kalusugan? Bulalas ni Emma. Tumawa ang kanyang kaibigan. Oo, ang mga kainan sa Pilipinas ay talagang nag-iingat sa balanse ng nutrisyon. Pwedeng kumain ng walang pag-aalala ang mga atleta. Pinili niya ang isang maliit na baso ng mixed fruit yogurt ice cream. Sa maliit na baso, may mga sariwang prutas na makulay na nakasalansan at sa ibabaw ay may creamy na yogurt na mukhang nakakapresko. Nang tikman niya, tamang-tama lang ang tamis at ang natural na asim ng prutas ay kumalat sa kanyang bibig. Hindi siya nakonsensiya sa pagkain nito. Sa halip, pakiramdam niya ay nakatanggap ng masustansiyang pagkain ang kanyang katawan. Ang dessert na parang isang reward, ngunit nananatili pa rin sa landas ng pangangalaga sa katawan, ang pagkamangha ay bumalot sa kanyang puso ng mainit. Sa Amerika, ang dessert ay madalas na nakikita bilang hindi maganda sa kalusugan, ngunit ang dessert dito ay isang bagay na nakakapag-relax ng isip habang inaalagaan pa rin ang katawan, para bang dinisenyo ito bilang isang tamang reward para sa sarili na nagsikap. Habang nag-enjoy sa dessert kasama ang mga kaibigan, napagtanto ni Emma na may mas malalim na pilosopiya ang lugar na ito kaysa sa pagiging ordinaryong kainan. Ito ay isang lugar na sumusuporta sa buhay ng mga tao, pumupuno sa puso at tumatanggap sa lahat. Ang family restaurant ng Pilipinas ay parang isang maliit na infrastruktura na nagtataguyod sa lipunan. Nang dumating ang oras ng pagbabayad sa counter, isang uri ng pag-aalala ang sumulpot sa isip ni Emma. Sa Amerika, ang pagkalkula ng tip ay hindi maiiwasan,
lalo na't napakahusay ng pag-asikaso ng empleyado sa natapon niyang tubig. Ang karaniwang 10% na tip ay hindi sapat. Baka kailangan niyang magbigay ng 15% o 20%? Sa pag-iisip na iyon, hindi niya maiwasan na tingnan ang laman ng kanyang pitaka. Nang siya na ang turno, nakangiti pa rin ang empleyado gaya ng dati, sinabing, "Salamat po," sabay ng pagbibigay galang at abot ng resibo. Dali-daling tiningnan ni Emma ang kabuuang halaga. Sa resibo, tanging ang halaga ng pagkain, refillable drinks, at dessert lamang ang nakalagay. Walang slot para sa tip. Tinitigan niya itong muli, ngunit wala talaga. Ang kabuuang halaga ay tumugma sa presyo ng pagkain na ipinakita noong una. Nasaan ang tip? Bulalas ni Emma. Mahinang tumawa ang kanyang kaibigan na nakatayo sa tabi niya at sumagot, "Emma, dito sa Pilipinas, hindi kailangan magbigay ng tip. Ang service charge ay kasama na sa presyo ng pagkain." "Ano? Kahit ganito kaganda ang serbisyo?" Nagulat si Emma at paulit-ulit na tiningnan ang resibo. Sa Amerika, ang tip ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita na sumusuporta sa buhay ng mga empleyado, kaya't may kultura ang mga customer na laging i-evaluate ang halaga ng serbisyo sa pera. Ngunit dito, wala ang sistemang iyon. Tumatanggap ng normal na suweldo ang mga empleyado at ang maalalahanin na serbisyo ay bahagi ng kanilang trabaho. Nang tingnan niya ang empleyado na nagbibigay galang sa customer ng buong puso, isang damdamin ang dahan-dahang nabuo sa puso ni Emma. Hindi niya kailangang magbigay ng karagdagang pera, ngunit nakatanggap pa rin siya ng serbisyong nagmula sa puso. Ang nasa harap niya ay hindi usapin ng profit, kundi ang espiritu ng serbisyo na nagmula sa dignidad at sinseridad. Ang serbisyo ay hindi lang tungkol sa palitan ng pera, naisip niya habang mahigpit na hawak ang resibo. Sa daan pabalik sa hotel, nagpalitan ng damdamin si Emma at ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang usapan ay umikot sa pagkakaiba ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Karamihan sa mga family restaurant sa Amerika ay nakatuon sa efficiency. Limitado ang menu at simple ang paraan ng pagluluto. Ang pangunahing menu ay French fries at hamburger, kung saan ang bilis ng paghahatid ang pinakamataas na halaga. Ang serbisyo naman ay nakadepende sa bawat empleyado. Kung sa tingin ng customer ay magbibigay sila ng malaking tip, mas magiging masigla ang empleyado. Ngunit kung hindi, baka makakuha lang ng pangunahing serbisyo. Sa paghahambing, ang family restaurant ng Pilipinas ay may nakakagulat na iba't ibang menu Filipino, Chinese, at Western. At ang bawat menu ay may consistent na kalidad dahil sa central kitchen system na nagkokontrol sa lasa. Lahat ng empleyado ay sinanay upang magkaroon ng parehong standard ng serbisyo. Ang resulta ay, kahit sino ang dumating, makakatanggap sila ng parehong magandang karanasan. Naramdaman ni Emma na ito ay parang team playing ng mga atleta. Kung ang serbisyong nakadepende sa individual sa Amerika ay parang solitary playing, ang serbisyo ng Pilipinas ay parang defense kung saan nagtutulungan ang lahat para magprotekta. Naalala niya ang narinig niya mula sa mga kaibigan niya mula sa Korea at Europa. Sa Korea, ang mga family restaurant ay madalas namamahalin at nakatuon sa kaluhuan. Sa Europa naman, maikli ang operating hours at limitado ang menu na naiiba sa estilo ng Pilipinas kung saan madaling ma-access ng lahat anumang oras. Sa pagbabalik tanaw, ang pilosopiyang ito ay makikita rin sa disenyo ng espasyo. Lahat ay inihanda para sa lahat ng nagtitipon, hindi para sa isa lamang. Ang serbisyo rin ng mga empleyado ay ganoon din. Kahit sino ka man, babatiin ka ng nakangiti at bibigyan ng galang. Ito ay patunay ng isang bagay na nakaugat ng malalim sa kultura ng Pilipinas. Ang karapatan na makatanggap ng magandang serbisyo ay garantisado ng pantay-pantay mula pa sa simula. At ang mga kainan dito ay nagbibigay halaga sa kaligayahan sa buhay kaysa sa efficiency. Sa halip na mag-focus lang sa profit at efficiency, inuuna nila ang seguridad at kaginhawaan ng tao. Ang saloobin na ito ay katulad ng pangangalaga sa mga infrastruktura, gaya ng kalsada o tren, na kahit hindi masyadong efficient ay inaalagaan pa rin upang magamit ng ligtas sa pangmatagalan. Ito siguro ang pilosopiya ng lipunang Pilipino sa pangkalahatan, naramdaman ni Emma. Sa susunod, kailangan kong dalhin ang pamilya ko, ngumiti si Emma. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng kultura ng pagkain sa Pilipinas, kundi isang karanasan din ng pagdama sa puso ng mga tao. Ang magalang at mabait na serbisyo na hindi kayang sukatin ng pera
Ang espasyo na tumatanggap sa lahat ng pantay-pantay at ang pagkain na nag-iingat sa katawan lahat ay nagpabago sa kanyang pananaw. Sa Amerika, ang resibo ay kailangang may slot para sa tip at iyon ang inakala niyang normal. Dahil dito, nagtaka si Emma noong una, baka hindi marunong magkuwenta ang mga Pilipino. Ngunit ang sagot ay kabaligtaran ng inisip niya. Ang inakala niyang panloloko ay isang malaking pagkakamali sa pag-unawa. Sa likod ng pagdududa na hindi marunong magkuwenta ang mga Pilipino ay ang tunay na espiritu ng serbisyo na nagpapatigil sa buong mundo. At kayo, nararamdaman ba ninyo ang pagmamalaki sa kapangyarihan ng malasakit na nakatago sa ordinaryong buhay ng mga Pilipino? Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung nagustuhan ninyo, paki-follow at like naman po para maging inspirasyon. Pwede po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.